Hello mga kamotor. Sa video ito, isi-set natin yung torque value ng CVT o yung panggilid natin. So, gamit ang ating impact wrench. So, gamit tayo ng 8mm socket wrench. Tanggalin lang natin yung mga nut doon sa paligid ng ating crankcase. Fix the screw inside. It's loose. No, that. Is that the swing box? Yeah, swing box. Here. What? This one then. So the screw. Here. This one, last one. Once natanggalan natin yung mga bolts sa paligid ng ating crankcase, so pwede na natin itong tanggalin. So meron niyang gasket, so iwasan lang natin na mayupi para pag binalik natin is madali natin may babalik yung pinaka gasket niya at kung kanyang crankcase cover. So gamit yung ating white tool, kailangan natin ng pangontra para ma-adjust natin sa tamang setting yung pinaka drive phase natin. So para dito sa pinaka drive pulley natin o yung drive phase natin, so gagamit tayo ng adjustable torque wrench at isiset natin to sa 59 Newton meter at ang gagamitin nating socket para dito is 22mm. So once na may narinig tayong click, na-reach na natin yung sinet natin value na 59 Newton meter. So stop na tayo doon. Okay na yun. Ibig sabihin is nahigpitan na natin yung ng tama yung ating pinaka nut ng ating drive phase. So lipat naman tayo dito sa ating clutch bell. Para sa clutch bell naman gagamit tayo ng 19mm socket wrench at isiset natin yung ating adjustable torque wrench sa 49 Newton meter para mahigpitan ito. Okay na yung ating setting na 49 Newton meter, makakarinig na tayo ng click na okay na yung naiset natin torque para doon sa ating clutch bell. So, on natin yung ating motor. So, check natin kung gumagana yung ating panggilid o yung CVT natin. Check natin kung okay na yung pagkakahigpit natin ng ating nut. So, maigi na ma-check natin yung ayos para maiwasan natin na matanggal na tayo ng nut habang tayo nag-drive ng motor, which is napakadelikado para sa ating nag-motor. So, dito nakikita nyo yung ikot. So, wala siyang maluwag, hindi nag-lose yung ating nut. So, ganyan yung senyales na okay yung pagkakasit natin ng ating nut. Ibalik na natin yung gasket na tinanggal natin kanina.
So meron naman yung orientation at meron yung pin dowel. Doon natin siya i-align para hindi siya nayuyupi at tama yung paglalagay natin ng gasket at hindi tayo magkakamali dito. Okay na yung gasket, isunod na natin yung ating crankcase cover. So ganun din, i-align din natin yung crankcase cover natin doon sa pin dowel para tama yung pagkakalagay natin na ito. So hindi rin tayo magkakamali sa pagbalik nito dahil meron tayong sinusundan na orientation at yung pin na naka-place doon natin siya i-align. Ilagay yung mga bolt na nakapaikot dun sa ating crankcase cover. So may I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sundan nyo lang yung video na ito, makikita nyo kung ilang bolt yung nakalagay doon sa ating crankcase cover. So i-manual lang muna natin ito. So make sure lang na madali natin siya na ipapasok doon sa kanyang thread. So pag hindi siya pumapasok na maayos, huwag natin itong ipilitin para hindi masira yung mga thread natin. So make sure lang na okay siya doon pa lang sa ating pagkakalagay ng ating mga bolt bago natin i-final yung paghigpit nito. Large or